dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sa day 3 ng impeachment trial, inungkat ng depensa ang sinasabing plano raw para iligpit ang buong pamilya Duterte na binansagang Oplan Romano. Ayan na mga kababayan. Ito kasi yung pinapakalat na itong mga ito eh. Marites Musni. Uy, ito Ay, makinig kayo. Pinapakalat nila itong Operation Romanov daw, plano daw para patayin daw tong pamilya ni Duterte. Itong pamilya ng mga Duterte. Hanggang ngayon, buhay pa rin eh. Si Kitty nga, kung saan mo makikitang mga dagat, di ba? Merong merong ka labi-dabi. Di ba? May kamahalan, Kamahalan, nagmamahalan sila. Naglalaplapan, naghahalikan, nag-body-body sila. Baka masasabi na rin natin na may nangyayaring mga tulad ng ginagawa natin, di ba? Na minsan nasa ibabaw, minsan nasa itaas. Minsan nakatuwad, minsan ay nakadapa. Ganon yan eh. Yan ba yung may tangka sa buhay? Malaya sila kung saan-saan nagpupunta sa public places. Di ba mga kababayan? Ikaw, aliboy o kirirabay. Diba? Ganun yon mga kababayan. Ako hindi naniniwala. Tuloy! Sabi ng depensa, totoo ang planong ito. Kaya raw ganun na lang ang mga nabitawang salita ng Vice Presidente. Sabi ko sa inyo Ito yun. Pinapalabas nila, kaya daw nakapagsalita si Sara na yung patayin dito, patayin doon. Yung tangka na patayin mo si Marcos, patayin mo si Lisa, patayin mo si Martin, ganon-ganon. Eto na ngayon, nakahanap sila ng alibay. Inaalibay ngayon ito. Ano naman kaya masasabi ng mga prosecution dito? Nang tanungin tungkol dito. Pero ang sabi ng prosecution, wala naman daw pruweba ang depensa. Nakatutok si Joseph Moro. Kita nyo? Pretty piw-piw? Di ba? Yang sinasabi nila, wala ngang ebidensya na totoo yan eh. Salita-salita lang eh. Alam nyo kasi ang mga DDS, magaling gumawa ng intriga, magaling gumawa ng propaganda. Kasama yan sa propaganda nila. Sa impeachment trial kahapon, ang kampo ng depensa ang nagbukas ng usapin tungkol sa Operation Romanov na sinasabing plano para umano iligpit si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya. Yan, pasimuno yan ng mga Duterte ang operasyon. Yan na nga, sila nga. Si Jordan naman, nagpalipad ka pa ng ganyan. Next time, wag mo nang gagawin yan, wag mo nang uulitin, Dahil ang gusto ko kay Laila Collins galing, wag mo nang uulitin yan. Sila ang thank you Jordan. Eto na. Sila ang may plano. Dinadakdak ni Bastiang Oplan na yan. Kaya nga, sila lang naman talaga yan eh. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. Nako, walang ganyan, attorney. Ang bababaw ng katwiran nyo na. Mababaw na, malabsa, nakusel. Tama ba? Yung parang kanin, Yung pag nagsaing kayo, tapos hindi naluto na maayos, tawag sa amin kasi, nakusel. Diba? Nakusel. Diba? Laila, tingnan mo, binabash ka rin ni spammers, Ito yung grupo nila, juries. Hanggang ngayon, basher mo pa rin, yan, Ay, nako. Walang mga napatunayan, buti pa tayo. Meron tayong Yusek, may vlogger na pogi. Lumawak yung ating organisasyon, dumami ang taga-suporta natin. Sila wala na, lumubog na. hanggang pambabash na lang sila. Yan na natin.
Oo, doon na lang sila masaya eh. Diba, no? Ang ating organisasyon, no, lumawak ng lumawak, oh. Pati yung mga kulaong vloggers ngayon, kakampi na natin, ano? Sila wala nang natira. Oo, nagpulasan na yung mga putang ina. wala na, oo. Wala na yung mga, paano naman, no? Magbablog kayo, ilan nanonood? 20, 3, 4. Putang ina, tigil nyo na yan, di ba? Manonood 3, 4, 5. Diba? Paano nagbablog ka? Hindi mo mapakita yung mukha mo. Paano mo naman mapapatunayan yung mga sinasabi mo kung ang sarili mo mismo ay hindi mo maipakita ng totoo? Diba? Kaya bobo lang kayong mga naniniwala dyan eh. Yung mga sumuko, dito na lang kayo, spam race. Diba? Dito mayroon pang relo. May regalo pa, oh. Diba? Oh, sa inyo. Wala. Puro lang kayo hinanakit. Sama ng loob. Ganon. Ewan ko ba sa inyo? Bakit ko nasabi? Kita mo naman, Laila Collins. Alam naman na pala nila na yung lalabas sa bunganga ko ay hindi papabor sa kagustuhan nila. Pero lagi na lang pag naka-live ako, dito sila nanonood. Diba? So anong ibig sabihin? Nagpapapansin lang kayo, ano? Di ba? Papapansin lang ba kayo? Ayan, dito na lang kayo. Mag-abang kayo. Baka mamaya manalo pa kayo ng mga ipamimigay ko. Mga relo, ganyan, mga jacket, mga t-shirt. Ganon. Di ba? Ganon. Dahil matatagal na kayo na sumusubaybay dito, kahit mga basher kayo, wag na kayo sumali. Didiretso ko na sa inyo. PM nyo lang ako, tapos bibigay ko na yung regalo nyo. Diba? Anong gusto nyo na mga regalo? Gusto nyo ba ng ganito? Yung mga glass na ganyan, Tingnan mo, original, Prada, Diba? Hindi nagbabago. Diba? Dapat ganon. Hindi nagtsatsaga kayo sa binili nyo dyan sa bangketa. Dito na lang kayo, team payaman tayo. Team successful. Huwag tayo, alam nyo, pipiliin nyo yung sasamahan ninyo. Kung gusto mo maging successful, sumama ka sa successful. Kung gusto mo yung mapariwara ka, hanggang basher ka na lang, sumama ka sa mga pariwara, sa mga basher lang, ganon. Ganon ang batayan ng pagpili kung gusto mo ay umasenso sa buhay. Nakikita nyo, yung mga gwapo, yung nakikita nyo magandang lalaki, ang binabash nyo, ang sinasamahan nyo, hindi nyo nakikita ang itsura. Diba, no, mga kababayan, JC, Laila Collins, biruin mo, hindi nila nakikita yung itsura, sinasamahan nila. Yung pala, scammer. Biruin mo, hindi nakarehistro yung mga kumpanya nila para sila daw ay magturo. O di ba, mga kababayan? Mga scammer kayo. Pare-pares kayong scammer dahil scammer yung mga sinasamahan nyo. Ngayon, alam na namin, kaya pala hindi maipakita ang muka Laila Collins ng grupo nila Spam Race kasi mga scammer sila. Yun! Alam nyo na mga kababayan, ang sinasamahan, yung kayang itayo, yung mga muka, ipakita sa social media. Pag hindi pinapakita, abay, magtaka na kayo. Oo, baka katulad ng mga basher ni Laila Collins yan. Mga scammer pala. Diba? Mga scammer, biruin nyo, nag-ooperate kayo ng walang lisensya. Ano tawag nyo doon? Niloloko nyo yung mga mga kliyente nyo. Wala, mahina mga kukote nyo. Magsama-sama kayo. Ito na. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate... Ayan, napansin ko na kayo. Di ba? Alam nyo, andali, bago natin ituloy ito.
O napansin ko na kayo, spam risk. Pag sabi mo, Juris, mag-live ka na! Sa wakas, napansin ka na ni Mike Cervera. Di ba? Nagluluksuhan yung mga puso ninyo kapag napapansin ko kayo eh. Kaya, kayo yung mga kayo yung mga fans ko na pag napansin ko, tuwan-tuwa kayo, tapos ibabas nyo ko. Mga abnormal talaga kayo. Juris, utang ina, mag-live ka na, napansin na kita. Matuwa ka na. Pagkakataon mo na. Ilabas mo na, pangit ng mukha mo eh. Tangina, yung mukha mo, haba ng baba mo, parang baba ni Aimee. Tapos kung makamintas ka, di ba? Kung ang makapamintas ka, pipintasan mo yung mukha ko. Puta, yung mukha ko, gwapong-gwapo. Kulang na lang, perpekto. Tapos yung namimintas sa akin, putang ina, kamukha ni Aimee yung baba ang haba. Gusto nyo yan, di ba? Sige na. Tuwa-tuwa naman si Laila Collins, putang ina mo. Napapahamak ako dahil sa'yo eh. Hayop ka eh. Tuloy. VP Sara and her entire family was right. At tinutukoy ng depensa ang tanong na ito ng isang vlogger sa online press conference ng Vice Presidente noong November 2024 na nag-imit siya raw ng mga binitawan niyang banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs. Kita nyo yung nagtatanong na bakla na nagtakas ng pera na galing sa OFW, Oy, Maui, balik mo yung mga perang ninakaw mo. Ito mga kababayan, nawala na bigla ito eh. Oo, yung Maui, yung mukhang bakulaw na bakla. Mga kababayan, biglang tumakas ng ibang bansa. Tingnan nyo, hindi nga sigurado sa tanong, baka daw mamaya totoo yung nababalitaan nila. Yung bali-balitaan nila mga kababayan, sila-sila lang. Diba? Sabi ni Meme Pebbles, tinakbo mo yung maraming pera, milyon daw mga kababayan ang tinakbo niyan. Ni Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true. Kita nyo? Hindi sigurado. Hindi sigurado yung baklang mukhang bakulaw na nagtakas ng maraming pera na contribution ng mga OFW para daw suporta kay Sara nung marami pang naniniwala, marami pa silang nauuto. Ngayon, mga kababayan, wala na! Maki Pulido! Ikaw ba talaga si Maki Pulido? Di ba? Yan yun, ngayon, hindi sigurado yung tanong. Eto ngayon, mga kababayan, mukhang script eh. Mukhang scripted itong tanungan na ito. Na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil di ba? Yung mga salita hindi sigurado. Wala talaga, parang haka-haka lang sa isipan nila. Baka balak kayong ubusin. Putang ina si Kitty kung saan-saan nagpa-party. Di ba? Sabog na sabog si Kitty, nagpa-party. Yung ba yung may balak na ubusin sila? Di ba? Bacolod, BBM supporter. Kayo, mga kababayan, si Sara, kita nyo kung saan-saan nagpupunta. Si Baste, si Pulong. Si Pulong, nambubuking ng pokpok. Si Baste, kung saan-saan din nakikita, baka naghahanap ng mabubuking. Diba? Naghahanap ng batang hamog. Kita nyo, mga kababayan, Diba? Tuloy. lang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kita nyo, Sara, yung sinabi, di ba? Yung sinasabi ni Maui, hindi sigurado. Pero yung sagot ni Sara, siguradong sigurado na si Sara.
So, ibig sabihin, scripted talaga, mga kababayan. Oh. Kasi may kinausap na ako na tao. Kita nyo? Kita nyo yung sagot ni Sarah? Sigurado? Pero yung tanong, wala namang kasiguraduhan. Hindi pa nakukonfirma kung totoo. Pero si Sarah, yung sagot niya, matagal na may kinausap siyang tao. Grabe, no? Mga kababayan, ano? Oh. Kilala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Oh. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araleta, at si Martin Romales. No joke. Oh, kita nyo? No joke? No joke. Oh. Di ba mga kababayan ko? No joke nga ni. Oh. Hango ang pangalang Operation Romanov mula sa pamilya Romanov ang royal family na namumuno noon sa Russia na minasakar isang taon matapos sumiklab ang Russian Revolution. Oy, sila, Duterte lang ang may kagagawan yan dahil sila lang ang mamamatay tao. Sila lang ang may titulo ng pagiging mamamatay tao. Ang mga Duterte, wag nyong ibabaling o ibibintang kay Pangulong Bongbong dahil mabait yun. Makadiyos, makatao, makabansa. Si Duterte, malibog na manyakis. Pare-parehas silang lahat. Di ba? Mula kay Baste, kay Pulong, at saka kay Sara. Tignan niyo mga kababayan, puro mga immoral. Si Sara nagpapakasal sa kapwa babae daw. Si Pulong, maniniyot ng pokpok. Si Baste, kita nyo mga kababayan ko, tumulay pa kay Ellen Adarna, kunyari. Pero ang target si Derek Ramsey. Tanginang yan, no? Grabe, no? Ang sasagwa. Si Digong, kita nyo naman. May asawa ng Elizabeth. Abay, pumunta pa kay Hanilet. Na si Hanilet ngayon ay tahimik na. Habang kapiling niya, sabi daw nila, ay yung isang artista. May basbas naman daw ni Digong. Grabe, no, mga kababayan, Mga immoral, Diyos ko. Pero giit ng depensa, totoo ang Operation Romanov. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is Kita nyo, totoo daw yan? Sino nagbanta? Sinong tao? Kanino galing yung salita? Galing lang sa inyo yan eh. Yung salita na yan, galing lang sa kampo ng mga Duterte. Meron bang sinabi? Si Mike Cervera na, may balita kami na ipapagurgur na ang pamilyang Duterte. Wala naman kaming sinabing ganun, di ba? Ikaw, chismosa ka, Jojo Chavez, dapat alam mo yan. real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by Nako. government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. May trauma ba yon mga kababayan ko? Ganyan ba yung may trauma, mga kababayan? Nako, may trauma kasi nabubuking na sila. Hindi na alam ni Sara kasi booking na nga siya. Ganon. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions like the one in Naga. Wala nga. Laway-laway lang ang puhunan. Arnold Lopez, hindi ka nakikinig eh. Walang basis yan. Laway-laway lang ang puhunan. Was leaked by intelligence agents and her security was heavily compromised. Yan. Sabi ng depensa, hindi umano ito pinansin ng National Bureau of Investigation o NBI. The NBI gaslighted it. Paano nga gaslighted? Paano nga papansinin yan? Igawa-gawa nyo nga lang. Diyos ko naman. Nakita nyo. Ang buong pamilya, pakalat-kalat lang. Yan ba yun? Pero ayon kay NBI Special Agent John Mark Calilong, sinubukan ng NBI na imbestigahan ang banta sa Vice Presidente at hindi lamang ang sa Pangulo. Yan. Did you investigate the threat against the Vice President? Ayan na mga kababayan, tingnan nyo, naku, grabe to si Cayetano, no? Mukhang mukhang gusto niyang maging dalubhasa dito sa impeachment.
mukhang tinuturuan niya pa yung mga abogado. Nililid ni Cayetano. Nililid ni Cayetano eh. Pansin naman eh. Akala niya naman, uubra sila sa kay Kalilong. Si Kalilong, mga kababayan, talagang nilubog si Robin Padilla eh, di ba? Sa mga tanong ni Robin Padilla, akala nila mapaikot-ikot ba nila yan? Matalino eh. Tuloy. Tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we were inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. Ayon Pero hindi naman pumunta. Kita nyo, inimbestigahan daw. Bakit hindi pumunta si Sara sa NBI para makapagbigay ng kanyang statement kung totoo talaga na mayroong banta sa kanila. sa prosekusyon, walang pruweba ang depensa na totoo ang Operation Romanov. Narinig lang ho natin to dun sa isang naging statement ng Defense Counsel. So maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na nalalapag dito sa paglilitis na to na mapatunayan to in any way. Wala. Walang magpapatunay, walang magtuturo, walang ebidensya na totoo yung sinasabi nilang alibay. Kaya daw nasabi niya yung salita na gayon. Kita nyo mga kababayan, wala na, delikado si Sara dito. May impeach na ng tuluyan ito. So it just remains an allegation. No? And at the end of the day, it seems that by raising this matter, it seems that they're making the point that they're trying to justify the threats by raising this. No? Pero ang katanungan ho dyan na dapat din pag-isipan ng ating mga kababayan, tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations, ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente. So, Kaya nga, tama. Pabor ako dito. Ay, mga kababayan pabor ako kay paring Jay Talosio, Talosa ba yan? Mga kababayan pakiramdam mo lang yun na may banta sa'yo. Alam mo namang baliw ka. Alam mo naman na may bulong ka, di ba? Si Sara, baliw yung pakiramdam niya, nag-overthink lagi. Tapos biglang may maririnig na siya lang ang nakakarinig. May bumubulong kay Sara Sara, alam mo na, pabengbang ka sa kapwa mo babae, pag nagsawa ka, siya lalaki naman. Di ba? May bulong paano mo naman paniniwalaan yung sinasabi ni Sara Duterte? Ngayon, gusto nyong maabsuelto si Sara. Baby Nunez, late ka na. Boto mo na! Gusto nyong maabsuelto si Sara? Aminin niya na baliw siya. Yun lang. Tama, di ba? Pag inamin ni Sara Duterte na sabihin niya, kaya ko nasabi yung kasi meron ho akong problema sa aking mental health. Meron pong mga naririnig akong mga bulong. Bumubulong siya akin na parang sinasabi nga ay gayon. Kaya ko po nasabi yun. Di ba? May tama ako sa ulo. Baliw ho ako absuelto na. Di ba? Wala nang pag-uusapan. Di ba? Wala nang pag-uusapan. Ariel Millones. Baby Nunez. Wala nang pag-uusapan yun. Baliw ano pang gagawin natin? Baliw nga Yun ang pinaka mabisa na depensa nyo. Pero hindi nila magagawa yun. Ay bakit? Di ba? Bakit nila gagawin yun? Di wala na. Sino pa ang boboto sa isang baliw? Wala na. Kaya pinipilit nila kahit baliw yun, pinapalabas nila na matino si Sara. Ay, no question. Sad, no? Sad. Sad. Panginang itsura. Yun ba yung magiging presidente nyo na gusto? Ay, no question.
Sad, no? Sad. Tanginang yan, mga kababayan. Ha? Ayoko na siya. Philippines! Presidente nyo gaganyan-ganyan. Oh, tapos, bye-bye. Putang inang yan. Ano nakakabilib doon, di ba? Wala. Yan yung mga katanungan na dapat harapin at sagutin dito ho sa paglilitis na to. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang banta sa Vice-Presidente ay hindi sapat na dahilan para ituring na tama ang pagbabantang ginawa niya sa Pangulo. Yan. Oo. Sino ba naman ang matinong magsasabing tama yung ginawa ni Sara? Di syempre yung mga DDS na mga natitirang kakapiranggot na lang ng mga bobo at tanga. Di ba? Biruin mo naman. Hindi lang pera ang ninanakaw. Pati yung kay Invictus, ninakaw din ni Sara. Walang originality. Nagnanakaw ng kataga na may kataga. Diba mga kababayan, magnanakaw, putang ina. Pero mo salitaan lang katwiran lang ninakaw pa. Biruin mo yung kataganong Invictus. Aba mga kababayan, nakakahiya yun. Ngayon, ipagtatanggol pa ba ng mga DDS yan? Sige nga, ipagtanggol nyo nga. Ang tanong, bakit nagnanakaw si Sara Duterte nang may-ari na ng mga kataga na yan? Bakit? Kung yan nga, nananakaw yung pera pa kaya ng bayan. Sige nga. Mahina lang talaga yung mga ulo nyo Mga kapangangatwiran lang ng mga DDS Malayong malayo Daig mo pang kalalabas lang sa mental na kagagaling-galing lang na pwedeng bumalik agad no? Gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Opo. Hindi natin maiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Tama! Dito, sige nga yung nagbanta kay Digong, puntahan natin. Yan ang ginawa nila, yung nagbanta noon na tropa ni Arnold Lopez. Yung teacher na tropa ni Arnold Lopez nakakamping. Ayan, tingnan yung ginawa. Pinahiya, Tingnan nyo, may ABS-CBN pa ron, May media, may media! Diba? Delia Shacoco, thank you naman. Kita nyo mga kababayan ko? Ayan, Kawawa, mga kababayan. Ano ang pagkakaiba ni Kuyang Teacher kay Vice Presidenteng Sara Duterte? Sa ginawa nila, parehas pinagbantaan yung presidente. Ano? Kita nyo? Bakit ito? Ginanito. Bakit si Sara? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Panahon ni Digong yan. Sir Mike, pang-snack, thank you po. Naku. Makakakain po ako ng masarap mamaya. Mag-i-steak ako. Tuloy! Ito po ay aking pinagtititingan ng Pinahiya mga kababayan. Pinahiya sa Sambales Sinule, no? Pinagkaanuhan. Pinagkaabalahan ng gobyerno ni Digong. Ginawang example. Buti na lang hindi pa ako vlogger noon. Kung vlogger ako noon, Laila Collins, malamang ganyan ang maging kahinatnan ko. Buti na lang talaga marunong si bro, huwag ka muna magbablog. Yung presidente na si Digong, mamamatay tao yan. Yung bunganga mo pa naman, Mike Cervera ka. Hindi mo napipigil, hayop ka. Kaya kapag nagsalita ka, sigurado pikon na pikon yang mga yan. Mapipikon mo yan si Duterte. Di patay na ako, sigurado. Alam nyo naman ang bunganga ko. Walang pakipakito. Buti na lang talaga. Di ba? Natuto tayo.
Kung hindi, wala na. Wala na kayong naabutan na Mike Cervera. Tinakpan na tayo ng dyaryo. Oh, totoo yan. Kita nyo? Oh. Kaya yung sinasabi ni Atty. Claire Castro, true lalo yun. Oh. Pa naming kunin ang panig ni Duterte. Pero dati na niyang hinamon noon ng National Security Council na imbestigahan ang mga umunoy bantarin sa kanyang buhay na dapat daw talakayin sa pulong ng NSC. Oh, tingnan nyo mga kababayan, yung body lang. Diba? May saltik talaga mga kababayan eh. Tingnan nyo mga kababayan yung body language ni ano. Na dapat daw titigan yung maigi. May saltik talaga si Sarah. Ayan o. talakayin sa pulong ng NSC. Kita nyo! Ang ina mga kababayan, di nyo pa ba napapansin yung mga ganyang kilos? Tingnan nyo yung mukha. Tingnan nyo yung mukha, yung kilos. Di ba? Tingnan nyo ulit. Sa kanyang buhay na dapat Ayan na, titigan nyo maigi. Titigan nyo maigi. Oh. daw talakayin sa pulong ng NSC o National Security Council. Nakita nyo yung mata? Nakita nyo yung kilos ng ulo? Yung mata umiikot mga kababayan ko? May bulong! May bulong mga kababayan. Oo, may pitik. Alam mo na Laila Collins. Yan ang mga palatandaan. Kahit i-google nyo pa yan. Ito naman si Antonio del Castillo. Sinabi ko ng ayaw ko ng ganyan eh. Ang gusto ko, Antonio, yung mga dollar, yung mga galing kila Laila Collins, yung mga ganyan, kila Delia Sacoco. Pagka mga nandito lang, yung mga galing kala Marites Musning. Di ba? Ito lang si Jojo Chavez talaga eh. Hindi natin mabraso-braso eh. Pag nakita niyo si Antonio del Castillo, mistisong Kastila yan. Mistisong Kastila sa personal, oo. Nahiya nga si Catherine Galpo diyan, ano? Ha? 'Di ba Catherine Galpo kaya ka sumibat eh. Nahihiya ka kay Antonio eh. Ayop na Sara na yan. Sa kanyang buhay na dapat daw talakayin sa pulong ng NSC o National Security Council. Nagsabi ang NSC. Kita nyo mga kababayan yung mukha, oh. Tingnan nyo. Malaki lang mukha, malaki lang ulo, walang laman ang utak. Ng national security concern ang threat sa president. Pero ang inang yan talaga sinali yung sarili niya. Ikaw naman yung nag-threat kasi. Ngayon, style yun, no? Sama ko yung sarili ko para pati rin ako. apparently, they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern. Kita nyo mga kababayan ko, pabiktim ang putang inan to. Matapos napansin yung pagbabanta niya kay First Lady, kay Pangulong Bongbong at saka kay Ninong Martin ni Jojo Chavez, grabe. Bigla na lang sinali yung sarili, pati rin ako, meron akong threat. Bakit hindi nyo ako iniimbestigahan? Ayok. Style yun. What kind of country is this? Kita Hindi nyo? ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Sabi mo nga, ngayon kaparte ka pala. Pero kapag kabumanat kayo, anong klaseng gobyerno ito? Bobo! Napaka-bobo nito. Walang utak ito, mga kababayan. Kahit magdebate kaming dalawa, mga kababayan, hindi mananalo to eh. Sa totoo lang. 10 tanong sa kanya, 2 tanong lang sa akin. Papartidahan ko yan, mga kababayan. Sara, 10 tanong sa'yo, 2 tanong lang sa akin, oh. Debate tayong dalawa. Gusto mo, i-bonus mo na si Banat Bay sa tabi mo. Di ba? Oo. I-bonus mo na si Maharlika, kaliwat kanan mo. 3 kayo, mag-isa ko. Ewan ko lang kung hindi kayo lumubog sa kinauupan nyo pag ako kang nakadebate nyo. Di ba, no? Tigil mo yan. Ay, nako. Yan. Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi. Nabudol mo sila eh. Di ba, no? Nabudol. Hindi ba ako ang Vice President ng
buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino. Pag-threat Hindi ka namin random kasi. Oo, feeling mo ikaw ang vice presidente, pero hindi ka nararamdaman ng mga Pilipino. Tanong ko sa inyo, ramdam nyo ba na vice presidente tong si Sara Duterte? Tanungin ko kayo, ramdam nyo ba? Pakisagot, kung ramdam nyo si Sara na naging vice presidente nyo siya nang humigit kumulang 4 na taon na. 4 na taon na ho na naging legal na vice-presidente, pero yung serbisyo, yung pagpapakita, wala hong ginawa kundi manira na manira ng gobyerno ni Apo Bongbong. Di ba? Yan yun. Grabe no mga kababayan. Ano? Kayo, ano masasabi nyo dyan? Paki-comment naman. At grabe, inabot tayo ng 2 oras. So muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Tanghalian na. Maraming salamat po. Kita-kita tayo mamaya. Our beloved